Magandang araw! Ako nga po pala si Precious Lynn Monica Laura Berdin at magtatalakay ngayon sa kasaysayan na pag-unlad ng wikang Filipino. Sa mga panahong ito ay meron silang matandang alfabeto na itinatawag na alibata o baybayin. Ang alibata o baybayin ay ipinaghalo itong salita ng Malayo, Cambodia, Arabe, China at Borneo. Meron din tayong mga sariling panitikan kagaya ng kwentong bayan, alamat, kwento ng mga Diyos-Diyosan at iba pa. Sa pagdating ng mga Espanyol, lalong nagkawatak-watak ang mga wika ng Pilipinas, bagamat natuto silang mag-aral ng mga wikang katutubo. Hindi ito sapat para sa kanilang layunin na palaganapin ang kanilang relihiyon. Sa kabilang kautusan na matatag ng mga paaralan para sa pagturo ng wikang Espanyol, hindi ito naisakatuparan dahil sa mga prayle na nagnanais na mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa panahong ito. Meron silang ginagamit na alfabetong Romano na itinatawag na abecedaryo at naging opisyal na wika ang Espanyol. Naging simula ring magsulat ang mga Espanyol ng mga gramatikang diksyonaryo ng mga katutubong wika tulad ng Atelier Diccionario di Talaga na nilimbag noong 1581 at ang Diksyonaryo ng Wikang Cebuano noong 1850. Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas, naging bilinggual ang sitwasyon ng wika sa bansa, gamit ang wikang Ingles at Espanyol. Sa kalagayan, napalitan ang Ingles ang Espanyol bilang opisyal na wika. At ang kaunang-unang guro ng mga Pilipino ng panahong ito ay tinatawag na Tomasite. Tomasite ay nagmumula sa barkong sinasakyan nilang USS Thomas. Noong dumating ang mga Hapon sa dalampasigan ng Pilipinas, may nabuo isang grupo na itinatawag na Purista. Ito din na panahon ang gintong panahon ng Tagalog. Ito ang ininanais na maging pambansang wika, ang Tagalog. Naging opisyal nilang wika ng panahon ng mga Hapon ay ang Nipongo at Tagalog. Nagsisimula ito sa pag-aampo ng wikang pambansang Pilipino bilang opisyal na wika noong 1946. Pagkatapos ay nagpapatuloy ito sa pagtalakay sa pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa na nagsimula noong 1954 at naganap sa iba't ibang petsa sa paglipas ng mga taon. Panghuli, binabanggit ng dokumento na pagbabago ng pangalan ng pambansang wika mula sa Wikang Pambansang Pilipino patungo sa Pilipino noong 1959. Ang Wikang Pambansa ng Pilipinas na nagsimula noong 1946 bilang Pilipino ay sumailalim sa iba't ibang pagbabago at pag-unlad na paglipas ng mga taon. Mula sa paglipat ng petsa ng Linggo ng Wikang Pambansa noong 1955 hanggang sa pagpapatunay ng bagong konstitusyon noong 1987, ang wikang pambansa ay pagpatuloy na umuunlad at naging mas malakas. Ang pagpapatupad ng CHED Memorandum PLG 59 noong 1996 at ang Dedeklarang ng Buwan ng Wika Pilipino noong 1997 ay nagpapakita ng pagpatuloy na pagkikilala at pagpahalaga ng wika. Sa kasalukuyan, ang Filipino ay ginagamit ng Pilipino sa iba't ibang larangan. Patunay na patuloy nitong pag-unlad at pagiging mahalaga sa ating kultura at pagkakakilanlan.